Kailan ba natin mararamdaman ang epekto ng Bagyong Ompong? Ted, bukas ng hapon, inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Mangkhut na tatawagin ngang Bagyong Ompong. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,650 kilometers silangan yan ng Southern Luzon. Pagpasok dito ng PAR, hindi ito agad makakaapekto sa bansa pero hahatakin naman ito ang habagat. Ito ngayon ang magdadala ng mga pag-ulan dito sa Southern Luzon, sa western section ng Visayas pati na rin sa Mindanao. Posibleng sa Huwebes o sa Biyernes maapektuhan ng bagyo ang ating mga kapamilya sa Northern at Central Luzon na makakaranas naman ng moderate to heavy rains. Lalakas din ang pag-ulan pagdating sa Palawan, sa Mindoro, Iloilo, Bacolod, Negros at sa Zamboanga Peninsula sa Huwebes dahil naman sa habagat. Ngayon dito sa Metro Manila, simula bukas, maaari na tayong makaranas ng mga kaunting pag-ulan pero pagdating dito sa Biyernes, makakaapekto na sa atin ang habagat at magdadala ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Malawak ang Typhoon Mangkhut ayon sa Pag-asa. Halos kasing laki ito ng Luzon. At base sa forecast track nito ay posibleng maglandfall ang bagyo sa area ng Batanes at Cagayan. Sabado yan ng madaling araw at patuloy nga ang paglakas ng bagyo. Mula sa 170 kilometers per hour, ngayon ay nasa 185 kilometers per hour na ito at may pabugso naman umaabot sa 225 kilometers per hour. Bumilis din ang takbo nito sa 30 kilometers per hour pakanluran. Kapamilya, maraming dalang ulan ang Bagyong Mangkhut, kaya naman ngayon pa lang ay gawin na ang nararapat na paghahanda. Base sa rainfall forecast ng Pag-asa at ng The Weather Company, itong lugar na may red at na orange ay makakaranas ng mga matinding pag-ulan, gaya na lamang ng Cagayan, Cordillera, Ilocos Region, Batanes at ang Babuyan Islands. Ang mga ito ang makakaranas ng pinakamatinding pag-ulan mula sa bagyo. At yan muna ang latest mula dito sa ABS-CBN Weather Center.